itaas ng Lord sa mga araw na lagi niya kami binibayaan. Gaya po kanina, no? Nakatanggap po kami na blessing galing po kay Lord. Salamat sa mga taong nagtiyaga, sa mga taong nagpagamit sa Lord upang yung pagpapala ay maibahagi sa lahat, no? Isa sa pinagpapasalamat ko ay walang malapit o malayo na pagpara talaga sa iyo ang pagpapala ay talagang makukuha mo. Salamat din dahil kanina si Mrs. nasa palengke habang kumuha ako ng relief na. So nakipagkita lang po ako sa ating isang kapatiran para po maabot po yung relief na ipinagkaloob po sa atin. Yung pag-uwi po niya, ang natira po sa wallet niya ay 20 pesos na lang. So nung natanggap po namin yung relief goods, no, ay natuwa kami kasi bukod sa pagkain ay meron po siyang kasamang cash, no? So dito natuwa kami kasi higit pa sa inaasahan namin yung pinagkaloob sa amin ng Lord. Yung alam niya yung pangangailangan ng bawat isa, alam niya yung kailangan namin na talagang ginamit ni Mrs. yung natitira namin pera pero may kapalit pala, no? Salamat sa Lord, salamat sa mga taong ginamit ng Lord para kami biyayaan, no? Ginataas ko Lord sa buhay namin. Salamat kay Gia family sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Sumayin niyo po ang pagpapala. Hindi po tayo matatakot na maawa ng virus dahil kasama natin ng Diyos, no? Salamat sa Lord. Sa kanya pong papuri pa, salamat. Baboy ka sa kanya, bebe. Salamat po. Salamat po. God bless you. God bless you. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa JG, lalong-lalo sa Lord. Kasi kahit sa mga ganitong panahon, hindi niya kami nakakalimutan. Siyempre, papasalamat ako sa pang-araw-araw na pinabubuhay namin. Papasalamat ako dahil hindi kami nagkukulang. Lagi kami tinutulong ng Lord, lalong-lalo na sa pag-provide niya ng pangangailangan namin. Salamat sa lahat. At nagpapasalamat talaga ako na nandito ako ngayon para maglingkod sa Lord. At syempre yung mga binibigay na kaloob niya, hindi siya nagbabago sa araw-araw. Lalong-lalo na sa panahon na to, kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating umasa sa Kanya kasi yun yung panahon na talagang magpaparana siya sa buhay natin. Walang susuko, kapit lang sa Lord. Amen! Hello JGians, kumusta po kayong lahat at belated Happy Mother's Day po sa lahat ng kananayan dyan. Gusto ko po itaas ang pangalan ng Panginoon dahil we are so blessed dahil isa po kami sa nakatanggap ng financial assistance mula sa DSWD. Isang malaking bagay po yun sa amin na unang-una pinagpapasalamat ko po dahil nakakakuha kami ng ayuda ay nakapag-tithes po ako at marami din po akong nashare ng blessing ngayon. Thank you sa Lord kasi hindi natatapos yung pagpo-provide niya ng mga pangangailangan namin. At sobrang nagpapasalamat po ako nitong nakaraang Tuesday na meron pong blessing na dumating uli sa akin. Sobrang nabibless po ako sa lahat ng mga love gift na tinatanggap ko. Hindi ko po totally alam kung kanino sila galing. Pero alam ko po na si Lord talaga yung magbabalik ng mga blessing na sinishare nila. Salamat po sa lahat ng nagpagamit, sa nagdala ng relief goods para sa mga bahay-bahay. Salamat po sa JG family na kahit hindi tayo nagkikita-kita ay nandyan pa rin yung pagkakaisa at pagtutulungan. Salamat po sa JJ Main. Alam ko na isa rin sila sa mga
ginamit ng Lord para makapaghatid ng blessing sa amin. Sobrang thank you po kila Tidina, kila Tinanet, at sa lahat po ng angels na kasama niya at sa buong DGA family. Thank you po kay Nanay Judy. Maraming salamat po sa lahat ng Philip Goods, sa Person Second Wave, at sa lahat po ng love gift na sinishare niyo sa akin na kahit hindi ako masyado nakakatulong ngayon sa church. Yun lang po. Salamat po. Glory to God. Excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yung excited na, sumigaw nga po ng Amen. Amen. Bago po yan, may babasahin lang po ako sa awit 34:8. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan nyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa gustong pagkain, ngunit ang sino man kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot. Pray po tayo. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, Lord God. Lord, mapapurihan ka namin, Panginoon, Lord God. Masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Bigyan mo kami ng takot na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Kung saan, Panginoon, Lord God, bibigyan mo rin kami, Panginoon, Lord God, sa aming puso na sundin ang kalooban mo, Panginoon, Lord God. At sa gayon, Panginoon, Lord God, ang iyong pagpapala, Panginoon, na hindi kami pagkukulangin at hindi mauudlot sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Mapapurihan ka namin, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng awitin ko. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapabago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapabago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibago sila. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na tutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibago sila. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapapagod, maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibago sila. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibago sila. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibago sila. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw
ibabaw ng bagyo na nagngangali. O Diyos, purihin ka, panibagong sigla. Tulad ng agila'y paringan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paringan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangali. O Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ka, panibagong sigla. Salamat po, Panginoon Lord yan. Sa iyong presensya, Panginoon Lord yan. Patuloy ka pa naming maawitan, maalala ang pag-ibig mo, Panginoon Lord yan. Sa gitna ng pandemya sa aming paligid, Panginoon Lord yan. Ibalik mo kami, Panginoon Lord yan, sa unang pag-ibig mo, Panginoon Lord yan, na pinaranas mo sa amin, Panginoon Lord yan. Tulungan mo kami at samahan, Panginoon Lord yan. Gabayan mo kami, Panginoon Lord yan. Talagang ang iyong pag-ibig, Panginoon Lord yan, ang aming maranasan, Panginoon Lord yan. Kahit pa nakakaranas kami, Panginoon Lord yan, ng ganitong sitwasyon, Panginoon Lord yan. Lord, mapapurihan ka namin, Panginoon Lord yan. Sa iyong pag-ibig, Panginoon Lord yan, maibalik namin ang luwalhati at pagpupuri at pagsasamba sa iyo, Panginoon Lord yan. Hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng kabat, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kaban, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kawihan, inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kabat, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kawihan, inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang
biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo ng pagkarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo ng pagkarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking kabilang, inibig mo ako na di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kabilang, inibig mo ako na di kayang tumbasan. Yakap mo ako Yes, Lord. Hallelujah. inibig mo ako na di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsan di
tanghalian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. 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 Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sambahin ka. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig, sa sukdulang biyaya mo, sa bawat isa na kahit nasa ganito kaming kalagayan, Panginoon Lord God, hindi mo kami hinahayaang mapahamak, Panginoon Lord God. Nananatili kaming malakas, nananatili kaming malusog, nananatili kaming may nakakain pa, Panginoon Lord God, at nananatili ang pag-ibig mo sa bawat isa, ang iyong sukdulang biyaya, Panginoon Lord God. Lord, salamat sa iyong presensya at sa pribilehiyo, Panginoon, na mapapurihan ka namin, Panginoon Lord God. Kahit online experience, Panginoon Lord God, salamat at nagkakaisa kami in spirit, Panginoon, na purihin ka, nasambahin ka, Panginoon Lord God. Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon Lord God. Sa iyo, inaangkin namin yung katagumpayan sa gawain ito, sa gabing ito, in the name of Jesus. Sa iyo namin ibinibigay at binabalik lahat, Panginoon Lord God. Sa iyo lahat ng kapurihan, ng karangalan, Panginoon Lord God, ng kataas-taasan, Panginoon, no? Mga papuri, Panginoon Lord God. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon Lord God. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon Lord God. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. In the name of Jesus I pray. Amen. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Purihin ang Diyos at isang privilege na ako ay magamit sa kanyang banal na gawain dito po sa Simbahay Pananalangin. Halinawa, kayo po ay nasa mabubuting kalagayan. Tulad ng aking inaasahan at tulad ng aking dalangin, patuloy tayong gabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Meron po tayong hawak ng mga Biblia, mga kapatid. Samahan niyo ako sa aklat ng Pilipos sa Bagong Tipan. Pilipos, Kabanata 3, 12 hanggang 21. Babasahin ko po ang 12 hanggang 18, tapos lalaktaw ako ng 19, at doon lamang ako magbabasa sa verse 20. Sa verse 12, sinabi po, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, mga mananampalataya sa mga taga-Pilipos. Sinabi niya rito sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. 13.
Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. 16. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. 17. Mga kapatid, magkaisa tayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. 18. Sapagkat tulad na madalas kong sinasabi sa inyo, noon at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesus Kristo, ang ating tagapagligtas. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Nais kong manalangin, samahan niyo ako sa maikling panalangin ito para sa patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may lalang ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa privilege nito na ako'y magamit mo sa dakilang banal na gawain ito sa pananalangin. Lord, dalangin ko, Lord, pangituloy mo kaming gabayan, patnubayan ng iyong Holy Spirit. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa aming puso, sa aming buhay. Lord, magrema sa amin ay yung mga salita at ito ay magsisilbing pagpapala sa aming buhay, O Lord. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang kasangkapan, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian, magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas at Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Nais kong paksahan ang aking mga binasang verses sa paksang o topic sa English, straining towards the goal. O sa Tagalog, pagpupunyagi tungo sa layunin. O sabihin natin, pagsisikap tungo sa hangarin. 3 puntos po ang aking inihahayag dito sa mga verses na aking binasa. Unang puntos, forgetting the past. Yan ay matatagpuan natin sa verses 13 na sinabi ni Apostol Pablo. At ang ikalawang puntos, holding the present, sa verse 16 po. At sa ikatlong puntos, anticipating the future, verse 20 po. So dito pag-uusapan natin dun sa verse 13. Sa unang puntos na siya nating pag-aaralan, pag-uusapan sa mga oras nito. Babasahin ko muli sa verse 13 sa aklat ng Pilipos chapter 3. Sinabi po ni Apostol Pablo na, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamtan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Forgetting the past. Ibig sabihin na Apostol Pablo, nililimot niya na yung mga nakaraan niya. Kilala natin, mga kapatid, kung sino si Apostol Pablo, kung ano ang naging background niya, kung ano ang naging past background niya, yung mga mali o mga masasamang na-experience niya nung siya ay Pariseo, nung siya tagapagtupad ng kautusan,
o sabi natin, dalubhasa sa kautusan ng kapanahunan nila. Siya yung prosecutor ng mga believers, mga tagasunod ng ating Panginoon. Yan yung mga nakaraan niya, yung mga maling nagawa niya nung wala pa siya sa Panginoon. Yung mga bad experience niya, sabi niya, nililimot niya na. Nililimot niya ang mga nakaraan niya. At sinisikap niyang marating ang layunin nais niyang makamtan. Napakaganda pong pangungusap ang binitawan ni Apostol Pablo. Dahil kilala natin si Apostol Pablo, isa siyang persecutor, mamamatay tao ng mga believers, nagpapabilanggo siya, nag-uusig, minuusig niya mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus noon, kapanahunan niya, pero siya'y ginamit ng Panginoon. Maging ako nag-iisip, bakit si Apostol Pablo, Lord, ang ginamit mo? Bakit mo siya binigyan ng kapangyarihan para sa magandang balita, para sa gospel, sa ebanghelyo? Pero di natin pwedeng questionin ang ganung dakilang pamamaraan ng Diyos kay Pablo. Pinulag siya at minulat ang kanyang mata, binuksan ang kanyang puso, binuksan ang pagkaunawa niya tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Panginoon Jesus, tungkol sa gospel, tungkol sa ebanghelyo, tungkol sa magandang balita. At diyan siya tinalaga ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, bilang tagapahayag ng magandang balita sa mga hintil, sa atin. Matatandaan nyo ang kasaysayan ni Apostol Pablo. Nagtatag siya ng 3 missionary journey sa Europa, sa iba't ibang dako ng bansa, labas ng Israel. Siya yung hinirang, itinaga ng Diyos para sa mga hintil mangaral ng mabuting balita. Hindi niya inalintana ang mga nakaraan niya, yung mga bad experience niya, yung mga laban sa Panginoon noon, kundi ang pagsisikap niya maiparating ang magandang balita, ang layunin na nakamtan niya. No? Tayo mga kapatid, naiisip din po ba natin yung mga nakaraan natin? Alam natin na tayo may mga nakaraang hindi maganda sa buhay natin. Tayo na minsan ay naging pasaway, naging maloko, naging sakit sa ulo ng ating mga magulang. Pero hindi yun ang naging hadlang kay Apostol Pablo para siya magamit ng Panginoon Diyos. Hindi naging hadlang para ang kanyang mga nakaraang masasama ay hindi makarating ang magandang balita sa atin mga hintil. Yung mga bagay na kasinungalingan na nangyari sa kanya, gayon din mga kasinungalingan na naranasan natin nung tayo wala pa sa Panginoon. Pero biyaya sa Panginoon nakakilala tayo at naging pagpapala rin kay Apostol Pablo nang siya bulagin at mamulat sa katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus. Mga false belief na kanyang pinaniwalaan noong siya nasa pagiging Pariseo, yung mga tradisyon na kinamulatan niya, yung mga relihiyon na kinasanayan niya, gayon din tayo. Noon tayo wala pa sa Panginoon, mga false belief, mga tradisyon na kinasanayan natin, kinamulatan natin, mga sa relihiyon na dinadaluhan natin, ganyan din tayo, pero hindi naging hadlang kay Apostol Pablo at hindi rin naging hadlang sa atin para tayo maglingkod sa Panginoon. Matatandaan ko mga kapatid, tayo ay naging spiritual infancy rin. Sa tulad ni Apostol Pablo, naging spiritual infancy siya. Pero ito ay naging daan niya para naging gabay niya upang siya ay lumago, upang siya maging matatag, upang maging mature siya sa kanyang pananampalataya. Tayong lahat ay dumaan sa pagiging spiritual infancy. Ako man aaminin ko,
lalong-lalo na nung ako muna nakakilala, tumanggap sa ating Panginoon, for the first 6 months talaga, hindi agad-agad ako nabago ng Panginoon. Naroon pa rin yung pagmamatigas ko. Naroon pa rin yung hinahanap ko yung mga kinasanayan ko, kinalayawan ko, o yung pagtutropa ko, paggagala-gala, pakikipag-inuman, pakikipagbarkada, nariyan pa rin. Nung ako spiritual infancy, pero dahil sa nagpapatuloy ako, umabot ako sa ganitong sitwasyon at kitang-kita naman mga kapatid, no, nasa may edad na ako, may hustong gulang na ako, no. At sasabihin kong senior na ako. Senior in a literal sa aking edad. Pero hindi ko masasabing senior ako sa spiritual, sa Panginoon. Dahil marami pa akong dapat matutunan, marami pa akong dapat maunawaan, at marami pang maipapahayag sa akin ng Panginoon tungkol sa kanyang mga salita, tungkol sa kanyang kabanalan, tungkol sa kanyang mga katotohanan. At mga kapatid, sa pagpapatuloy natin yung pagiging spiritual infancy natin, gayon din si Apostol Pablo, ang lahat ng bagay na masama sa kanya, na hindi kalooban ng Diyos, na hindi kalooban ng Panginoon ang mga nagagawa niya, unti-unti itong binago, unti-unti itong inalis ng Diyos sa kanyang buhay, at ito ang naging inspirasyon upang ang kanyang pagsisikap ay marating ang layunin. At gayon din tayo mga kapatid. Bakit tayo nagganito? Anong pinagsisikapan natin? Anong pinagpapagalan natin? Ako, may edad na ako. Okay na sa akin sana kung nasa bahay na lang ako, nagpapahinga, hinihintay na lang ating Panginoon Jesus. Hindi. Hindi. Yan ang dapat natin maging kaisipan. Kahit na matanda ka na, may edad ka na, magpatuloy ka. Dahil ang tunay na kaganapan ay doon sa kabilang buhay. Dito habang nabubuhay tayo, patuloy nating naisin, nasain, sikapan, pagpagalan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pagkakahirang sa atin. Tayong lahat, naniniwala ko, tayong lahat ay pinili at hinirang ng Panginoon Jesus. At bakit tayo nagganito? Bakit tayo nagsishare ng Word of God? Yung mga bad experience. Isa yan sa mga bagay na dapat natin kalimutan kung ikaw man ay maloko, bad boy, bad girl, no nakaraan, hindi lang yan. Bagkus ito ay kalimutan na. Sabi nga ni Apostol Pablo, kalimutan mo na yan. Yung ikaw nga ay naging maloko. Alam niyo mga kapatid, no, ang isa lamang ipinagmamalaki ko nung ako'y lumaki, nung ako'y nasa ang buhay pa ang aking mga magulang, ni minsan hindi ko sila nilapastangan, ni minsan hindi ko sila pinagsalitaan na masama, kahit na sinasaktan nila ako, kahit na masasakit yung mga natamo kong hataw, palo, sipa, tadyak yan, batok yan, wala silang narinig na mula sa aking bunganga na masama. Dinadaan ko na lamang sa iyak at walang kibo. Bagamat nagdaramdam ako, pero hindi ito naging regret sa akin bilang isang anak sa ama o sa ina. Hindi ito naging regret sa akin para sila hindi igalang o pagsabihan ng hindi maganda. Dahil alam ko magulang sila at alam ko rin na meron silang bagay na itinutuwid sa akin. Masama man o mali o tama man o mali ang kanilang hangarin, magulang pa rin sila. At sa ikalawang puntos mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo sa verse 16, sabi nga niya, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. So, kita po niyo ang mga salita ni Apostol Pablo. Yung mga nakaraan niya, hindi niya na inaalala, hindi niya na inisip, basta ang mahalaga ay yung bagay na nakamtan niya. Ano ba yung mga bagay na nakamtan niya? Yung bagay na pagkat talaga sa kanya na siya ay hinirang, in-appoint ni Jesus Christ bilang tagapagdala, tagapaghatid na magandang balita sa mga hintil o sa kapwa niya sa Hudyo, pero ang pinaka main purpose niya
Bakit siya tinaga ay para sa mga hintil, gayon din sa mga Hudyo. Ang sabi nga niya, holding the present, sa ikalawang puntos, panghawakan natin ang ating nakamtan na yung ngayon, kung ano ka, mga kapatid, kung ano ang kalalagayan mo ngayon bilang isang matatag na sa pananampalataya. Sinasabi niya rito, yung mga matatatag na sa pananampalataya, kahit anong pagsubok, kahit anong paghihirap, kahit anong crisis na dumating sa buhay mo, anumang pandemic yan, hindi ka natitinag dahil alam mo ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesus ay nasa sa iyo. Nakaantabay siya, nakaalalay ang Holy Spirit. Patuloy kanyang alalalayan, palalakasin. At yan, ang nakita ni Apostol Pablo, pinangahawakan niya yung nakamtan niya. The degree of the knowledge of Christ, yung antas, yung taas ng antas ng kanyang pagkakakilala, yung lalim ng pagkakaunawa niya sa ating Panginoon Jesus. Marami na tayong narinig, marami na tayong napakinggang mga exhortation, mga pangangaral mula noong mag-lockdown hanggang ngayon. Ano na tayo, day 50 na yata, no? Marami ng exhortation ang ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Siguro naman at talaga masasabi ko na equip na tayo ng salita ng Diyos. Iba't ibang klase, kahit sabihin mo, nabasa mo na yan, napakinggan mo na yan, pero marami pa rin kapahayagan ang Diyos sa mga salita niya. Kahit sa isang verse, alam niyo po, sa isang verse maraming kapahayagan. Hindi lang yung pagkaunawa mo, ang nalalaman mo, marami pa rin ipapaunawa sa iyo ng Diyos. In the truth of the gospel, yung katotohanan ng gospel, yan ang inaano ni Apostol Pablo, yung pinanghawakan niya, yung truth, yung katotohanan, maging sa ating buhay, kung i-apply natin yung katotohanan sa ebanghelyo, sa gospel, bakit tayo ganito? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo, mga Israelite, at gayon din sa mga Grego, gayon din sa atin. No? Yung magandang balita talaga ay dapat wag mo ikahiya, kundi ikakahiya ka rin ng Panginoon Diyos sa harapan ng Diyos Ama. Hallelujah, Lord. Tayo bilang mga matatatag na sa pananampalataya, hindi na tayo dapat nahiya kung paano i-share ang Word of God, kung paano i-share si Jesus, kung paano tayo magpatotoo sa harapan ng mga unbelievers, sa harapan ng mga wala pang relasyon sa Panginoon. Ang patotoo mo ay napakahalaga, mga kapatid. Ito ay isang punla, ito ay isang buto na itinanim mo sa lupa. Tulad nga ng sinabi sa parables ni Jesus Christ, the parables of the sower, may mga binhi, may mga punla na natanim o na dako sa mga batuhan, sa mga dawag, sa mga buhangin, at meron din naman binhi na nadako sa matabang lupa. Alam mo kapatid, yung simpleng patotoo natin sa buhay, sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, napakahalaga yan. Tulad ng sinabi ko, kahit hindi ka well-versed sa salita ng Diyos, hindi mo kabisado ang mga verses para i-share, yung patotoo mo na lamang sa sarili mo. Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, kung paano kanya binago. Yung dating ganito ka, at yung ngayon bago ka na, yan ay napakahalaga, yung patotoo. Kung matatandaan niyo ang Panginoon Jesus sa mga nung siya nagpapagaling ng mga may karamdaman, pagkatapos ang isang tao mapagaling, magpapatotoo yan sa mga tao at mananampalataya sila sa Panginoon. Wala silang alam tungkol sa kautusan, wala silang alam tungkol sa mga aral ng Panginoon, pero yung patotoo nila
na sila'y pinagaling ng Panginoon sa mga tao, pinatotohanan nila yan. Na si Jesus ay nagpapagaling. Siya yung sinasabi ng hula, siya yung sinasabi na paparating, siya yung sinasabi ng kasulatan na magliligtas sa sanlibutan. Marami ang sumampalataya sa simpleng patotoo. Kung matatandaan nyo yung patotoo na isang taong inalinan ng 3,000 demonyo. Nagpatotoo siya sa 10 bayan, Decapolis. Yan mga kapatid, sa patotoo kahit isang barangay lang. Okay, isang sa kapitbahay mo, minsan ka lang magpatotoo, kakalat yan. Sabi niya ito, si ganito, dati yan, loko yan eh. Palaaway, pala ganito, palamura. Pero nakita ko sa kanya, ibang-iba na siya. Nagpatotoo ka sa kanya. At yung patotoo mo, kumalat sa mga kapitbahay, nagpatunay at di mo namamalayan. Sumasama na sila sa iyo. Ganyan mga kapatid, no? Yung patotoo mo, hindi mo masasabing ikaw ang nagdala sa Panginoon. Ikaw ang nagpatubo, ikaw hindi. Ang Diyos, pag nagpunla ka sa puso ng isang tao, siyang magpapalugo, siyang magpapatubo, siyang magpapayabong. Wala kang dapat adalahanin. Ang tanging lamang mong gawin, magpunla ng salita ng Diyos sa puso ng mga taong wala pang relasyon, wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Yung liwanag na sa iyo, sa iyong patotoo na natatanggap mo. Sabi nga ni ating Panginoon sa aklat ng Mateo 5:16, ganyan din naman dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So, yung ating nagawa na mabubuti sa kapwa, yung tayo makakilala sa ating Panginoon, yung mga patotoo natin, yung nagawa nating pagtulong sa kapwa, yung nagawa nating kabutihan sa kapwa, yan ay mabuti. Kaya minsan nalulungkot ako sa mga kapatiran na nagsasabi na ayaw daw ng Diyos na gagawa ka ng isang bagay na dahil kailangan lamang. Ayaw raw ng Diyos na nagpapakita ka kaya ka gumagawa. May ipinapakita ka lang o may pinapatunayan ka lang kaya ka gumagawa ng mabuti. Ang Diyos, hindi ako naniniwala na hindi niya pinapansin ang iyong mabubuting gawa. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi nga ng ating Panginoon mismo, paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong amang nasa langit. So yung mabubuting gawang nagawa mo sa kapwa, yung pagsishare mo ng Word of God, pagpapakita mo ng patotoo na binago ka ng Panginoon, yan ay mabuting gawa. Yung pagtulong mo, alam mo, ang naluluwalhati, ang napupurihan, ang amang nasa langit. Sabi ng ating Panginoon Jesus, kung ano ang iyong ginawang mabuti sa iyong kapwa, parang ginawa mo na rin sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Huwag mong sabihin yung mabuting ginawa mo ay walang katuturan sa Diyos. Mga kapatid, masasabi ko sa iyo, meron. May pakinabang yan. Huwag maday-divert ang maganyang katuruan. Huwag tayong maday-divert sa ganyang salita. Naliligaw tayo. Kasi hindi mabubuo ang aklat ng mga gawa. Hindi malilimbag ang aklat ng Book of Acts kung walang ginawang mabubuting gawa ang mga apostol ni Apostol Pablo. Hindi sana nalimbag ang mga aklat ng mga sinulat ni Apostol Pablo kundi sa kanyang mabubuting gawa, kundi sa kanyang pagmimisyonary, kundi sa pagpapahayag niya, sa pagpapakalat niya ng mabuting balita. Hallelujah! Hindi na sana tayo nakakilala sa Panginoon kundi sa mabuting ginawa ng mga apostol, lalong-lalo na si Apostol Pablo. Hallelujah, Lord. Maling katuruan at maling pag-iisip yung sabi nilang hindi gusto ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Mabuti ang Diyos. God is good all the time. Ikatlong puntos, anticipating the future sa verse 20. Sabi nga ni Apostol Pablo sa verse 20,
Subalit sa kabilang dako tayo ay mamamamayan ng langit. Mula roon hinintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi lang tayo Filipino citizen, tayo rin ay mamamayan sa langit. Hindi tayo dayuhan. We are citizenship of heaven, Lord. Habang buhay pa tayo mga kapatid, meron tayong dual citizenship. Pero pag kinuha na tayo ni Lord, nandun na tayo sa kanyang karyan, sa langit, we are citizenship of heaven. Kapiling na natin siya. Pero andito pa tayo, kailangan gampanan pa rin natin ang dapat na pinapagampan sa atin ng Panginoon Jesus. Kaya nga tayo pinili, kaya nga tayo tinalaga, meron pa tayong dapat gampanan sa mundong ito. Gampanin na ikalulugod ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung bagay na kaya narito tayo, sumampalataya lamang, okay na yon. At wala ka nang dapat gawin, sumamba ka, manalangin, sumampalataya, wala ka nang dapat gawin. Hallelujah, Lord. Di bali na ako'y mapagod, di bali na ako'y maghirap-hirap, magpapatuloy ako sa aking ginagawang mabuti na ayon sa kalooban, ayon sa kaluguran ng Panginoon. Amen. At mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo, we are the heirs of eternal glory. We are the heirs of eternal glory. Tayo ay tagapagmana ng walang hanggang kalwalatian ng Panginoon Jesus sa kanyang muling pagbabalik. At doon ang nakikita niya. Ina-anticipate niya na yung future niya na makakasama niya ang Panginoon Jesus. Habang pagtitiis, patiently waiting for the second coming of Jesus Christ. Gayon din po ang maging dapat damdamin natin, kaisipan ng tulad na sinasabi ni Pastor Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako tulad ng pagkatulad ko sa Panginoong Jesus. Pagsikapan natin yan mga kapatid. Bagamat mahirap, bagamat talagang struggle yan, talagang may mga pagsubok kang mararanasan. Sabi nga ng Panginoon Jesus, ang nais sumunod sa akin, dalhin niya ang krus niya, pasanin niya ang krus niya, at sumunod sa akin. Amen. Amen ba mga kapatid? Ganon din ang ginawa ni Apostol Pablo. Alam natin, ibinilanggo siya. At hindi lang yon, pinugutan siya ng ulo mismo sa Roma, sa parte ng Roma, kung saan nakatatag doon ang isang malaking sambahan, the Vatican. Ayaw ko nang pag-usapan yan. Hallelujah. We are patiently waiting for Jesus Christ. Kaya yung pagpapagal natin, paghihirap natin, huwag mong sabihin walang pakinabang yan. Kay Apostol Pablo, may pakinabang yan. Hallelujah, amen. Dito po tayo nagtatapos at nais ko sanang manalangin sa pagtatapos natin ito. At Lord, salamat Panginoon. Maraming salamat sa opportunity ito na magamit mo ako sa iyong salita, O Lord. Thank you, Lord. At nawa, dalangin ko, Lord, ang lahat ng ito na sinalita mo sa pamamagitan ko, O Lord, ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, at may sa pamuhay namin to, O God. At ito ang kalooban mo, yung mapapurihan ka, maluwalhatian ka sa iyong pangalan, O God. Hindi lamang nagtatapos kami nananampalataya lamang. Hindi lamang nagtatapos na alam na namin ang iyong mga salita. Bagkos, sinabi mo, mapalad ang nakikinig ng salita at tumutupad nito. Yes, Lord. Hindi lamang sa pananampalataya kami nabubuhay. Dahil sinabi mo, itinuturing mo na matuwid ang tao sa harapan ng Diyos, na may pananampalatayang kalakip ang gawa. Tulad ni Abraham, ni amang Abraham, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at gawa nang ihandog niya ang kanyang kaisang-isang anak na si Isaac para ialay sa iyo. Pero hindi mo yun pinahintulutan dahil pinatunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya
na may gawa. Hallelujah. Lord, salamat po, O God. Salamat. At purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Mananalangin tayo sa ating bansa. Ipanalangin natin ang ating mahal na bansa, ang bansang Pilipinas. Panginoon, nais namin, Panginoon, itaas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Idinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo itong gabayan, patuloy mo itong pagpalain, patuloy mo itong pagyamanin mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na ang bansang Pilipinas na iyong pinili ay nakakaranas ng crisis. Maraming kumpanyang nagsara, maraming kumpanyang na-lockdown, maraming trabahante na nawalan ng trabaho at maraming trabahante na nawalan ng sources of income. Marami ang mga bagay na nagugutom, umaasa sa mga ayuda ng pamahalaan. Lord, Panginoon, kami sa iyo ay umaasa sa lahat ng bagay. Alam namin, Panginoon, na nagkaroon kami ng mga pagkakamali, pagkakasala na hindi mo kaibig-ibig, na hindi mo kalooban. Na-focus kami sa mga bagay dito sa mundo, mga bagay na kinahuhumalingan ng sanlibutan. Nakalimutan ka na namin, Panginoon, na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may lalang ng lupa, O God. Patawad, Panginoon. Muli, gisingin mo, Panginoon, ang aming natutulog na pag-ibig, ang aming puso na nanlamig, O God. Pag-alabin mo muli, Panginoon, ang aming puso, ang aming pagmamahal sa iyo, O God. Muli, Panginoon, ibalik mo kami, i-restore mo kami, i-rebuild mo ang aming relasyon sa iyo, O God. Lahat ng tao, hindi lamang sa aming mga mananampalataya, lahat ng tao, dalangin ko, O God, na makakilala sila sa iyo ng lubusan, magkaroon sila ng relasyon sa iyo ng lubusan, maging sa ibang bansa, Panginoon, ang China, ang mga Diyos nila ay mga ribulto, mga malalaki ang tiyan, Panginoon. Dapat ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, na may iisang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng langit at lupa. Mula sa China at sa ibang bansa na walang kinikilalang Diyos, kundi mga bagay na nakagisnan nila, Panginoon. Lord, panumbalikin mo sila, Panginoon, sa iyo. At dalahin ko, Lord, pagalingin nyo na po ang mundo na ngayon kasalukuyan nagkakasala, na kasalukuyan ay nagkakaranas ng salot, pandemic, crisis, o anuman yan tawag. Lord, dalangin ko, O Lord, idinadalangin ko, Lord, patawarin niyo na kami, Panginoon, lahat, buong mundo, Panginoon. At muli ibalik nyo ang normalidad ng buhay ng mga tao, O God. At nawa, dalangin ko, Lord, maraming makakakilala sa iyo. Marami na ang manunumbalik sa iyo, O God. Sa nangyaring itong kalooban mo, O God, alam ko, Panginoon, naniniwala ko, O God, maraming aanihin, maraming kaluluwang manunumbalik sa iyo. At yan ang nais mo, Lord. Yan ang layunin kaya ka naparito sa lupa, O Panginoon. Kundi hanapin ang mga kaluluwa, ang nawawala, O God. Dapat yan din ang kaisipan namin bilang isang mga matatatag na sa pananampalataya. Hindi iniisip ang aming mga sarili, kundi iniisip namin ang pagpapahalaga ng iyong layunin, ang iyong Great Commission, ang makapag-share ng Word of God, ang maihatid sa kanila ang magandang balita o mabuting balita patungkol sa Ebanghelyo mo, O Panginoon, Lord. Hallelujah. Praise God, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang aming Pangulo, ang mga opisyalis ng gobyerno mula sa senador, sa kongreso, at sa lahat, sa gobernador, sa mga mayor, hanggang sa pinakamababang nanungkulan sa barangay, O God. Maging sa mga frontliners, mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga doctors, nurses, mga health workers, O Lord, Panginoon. Patnubayan niyo rin po sila, Panginoon, mga frontliners namin, God. Alam namin, Panginoon, sila man ay nanganganib din sa kanilang tungkulin, sa kanilang profession na ginagampanan, O God. Nanganganib din ang kanilang buhay
Meron din silang pamilya na naghihintay sa kanila. Nanawa pagkatapos nitong crisis nito ay makabalik sila na matiwasay sa kanilang pamilya. Pero Panginoon, dalangin ko rin Panginoon dun sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Give them comfort with your Holy Spirit, the Comforter, ang patnubay. Oh God, Panginoon, at ang aming Pangulo, ang mahal naming Pangulo na itinalaga mo sa aming bansa, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, O Lord, patuloy mo siyang gabayan. Wisdom from you, O God, ipagkaloob mo sa kanya ang tamang pangangasiwa. At Lord, alam ko na may magagawa ka para sa kanya, para sa ikabubuti, sa ikatitiwasay ng aming bansa, Panginoon. Nakikipagbaka rin siya, nakikipaglaban din siya, at alam ko may puso siya sa kanyang mamamayan, sa kanyang kababayan. At nakikita ko rin sa kanya ang pagiging nationalism niya, Panginoon. Hallelujah. At God, idinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga umuusig sa kanya, ang mga komentaryong negatibo laban sa kanya, idinadalangin ko rin sila, Panginoon, na magkaisa na sila, Panginoon. Umanib na sila, Panginoon, sa layunin ng aming Pangulo. Wala na pang mga negatibong salita laban sa aming Pangulo. Bagkos, Panginoon, magkaroon ng unity ang lahat. Isang tabi na, Panginoon, ang politika, bagkos magkaisa na sa pag-unlad, sa kaayusan ng aming bansa. At yan ang nais mo, Panginoon, na magkaroon kami ng pagkakaisa. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. At dalangin ko rin, O God, ang aming churches, ang JGIA Community Church, O God, mula sa Cavite City, sa Rosario, sa Nobeleta, sa Calle Marino, maging dito po sa Tansa, Panginoon. Bless your church, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang yung church, O God, ang JGIA, maging sa mga ibang churches, O God. Hallelujah, Lord. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mong tulungan ang bawat isa. Kasama rin kami dyan, Panginoon, sa mga crisis na nararanasan ng bawat bansa, bawat Pilipino, Panginoon. Kasama rin kami dyan. Kahit nasabi namin kami mananampalataya, pero kasama kami dyan, Panginoon. At nakikita mo ang tunay na kalalagayan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord, Panginoon. Dalangin ko, God, Panginoon. Bless our leaders, ang aming mga pastors, Pastor Noradi, Pastor Ruel, Pastor Anthony, Pastor Manny Rojas na nasa Amerika, O God, maging kanyang kabiyak na si Pastora Christy, O God. Ingatan niyo sila, pagpalain niyo sila, patuloy niyo silang sangkapan, patuloy niyo silang gamitin sa makapangyarihang kaparaanan mo, O God. Lalo na sa mga kaluluwa, O God. More kingdom, more expansion of kingdom para sa kanila, O God. Gamitin mo sila, O Lord. At maging sa mga elders namin, Panginoon, sila Ate Judith, sila Ate Malu, maging sa mga cell leaders na nakatalaga, maging sa mga members ng mga church ng JGF. Bless us, O Lord. Gabayan niyo kami, Panginoon, yung banal na Espiritu. At salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Nawa magkaisa kami, Panginoon, sa iyong dakilang layunin na itinatag mo rito sa lupa. Magkaisa kami, Panginoon, sa iyong Great Commission, Panginoon. Hindi sapat na kami nananampalataya lamang, kundi gawin namin ang tulad na ginagawa mo, na kung paano ka naghanap ng mga kaluluwa, O God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Minsan pa pinupuri kita, sinasamba kita, nilawalhati kita, pinaparangalan kita, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.